So nagkaroon ng iba't ibang giyera bukod sa Punic War. So ilan sa mga giyera na yon nakalaban nila yung army ng Greece. Siyempre bago yung Roman Empire, nandyan yung empire ng mga Greece, yung Macedonian Empire. And then alam naman natin, kung alam natin, no? Alam naman natin, namatay na si Alexander the Great nung panahong to. At nung namatay si Alexander the Great, nag-away-away kasi yung mga general niya, sinong hahalili. So, hindi naging ganun ka-solid yung Macedonian Empire. So nagkaroon din ng mga laban ang Rome at Greece, no? And definitively natalo ng Rome ang Greece nung nawasak ng Rome ang Corinth, ang bayan ng Corinto. Yes, ito yung Corinth na sinulatan ni Saint Paul. So kung paano nakabawi yung bayan ng Corinto later on, that's for another story. Pero for now, alam natin na natalo na ang Greece. So, ano nangyari nung natalo na ng Rome ang Greece? So, unti-unti nilang, kumbaga kino-colonize. Ano? Kumbaga kino-colonize. Pero, paano yung nangyari? No? Paano yung naging colonization? So, para siyang it's the other way around. Kasi, nung na-conquer nila yung Greece, na-realize nila napakayaman sa kultura ng Greece. Na-realize nila wala silang gaanong literature. So, noon pa lang nila na-realize na parang puro laban lang pala sila, no? Pero later on, na-adapt din nila yung mga kultura ng Greece. Actually, yung mga Roman gods and goddesses, ilan lamang doon, or mostly sa mga yon kumbaga, Romanization lamang ng mga Greek gods and goddesses. So, mga ganon. Ngayon, hindi naman nagtagal ang Roman Republic, no? Kasi alam naman natin, later on in history, ang Roma ay naging imperyo. Pero, naiisip ba ninyo, bakit hindi tinatawag na Roman Empire yung Rome nung panahong Roman Republic pa lang, nako-conquer na nga nila yung mga neighboring territories. May kulang. Wala pang emperor. And later on, pinagplanuhan siya ng masama ng mga senators. So, on the Ides of March, ano yung nangyari?